hindi mali na mag-charge ka sa trial lesson mo. So let's say for example, ikaw yung trial lesson mo, may bayad, walang mali dyan, hindi bawal yan. But why do I give it for free? Okay, here's the thing. Ang trial lesson, I treat it as um, pang-come-on sa mga estudyante. Kasi between a free trial lesson and a paid trial lesson, sino sa tingin mo lalapitan ng estudyante? Di ba syempre yung free? Another thing, para sa akin, ano yan opportunity yan. Opportunity yan na mapakilala mo yung sarili mo, maipakita mo yung galing mo sa pagtuturo. Isa pa, di ba during the trial lesson, inaalam mo yung level ng bata, inaalam mo yung materials na pwede mong gamitin, yung teaching methods na pwede mong i-apply sa bata. So, ako actually, I don't call it a trial lesson. I call it assessment. Well, pareho lang naman, but para sa akin, mas tineterm ko siya na assessment. So, ganito yung ginagawa ko. Di ba ang mga parents or ang mga students natin, kapag kinonta ka niyan sa social media mo, di ba ang unang tanong niyan, how much is the lesson fee? Di ba? Sa akin, ganito yung style ko. Ewan ko kung gusto mong i-adapt, no? But para sa akin, ito yung sinasabi ko. Let's meet first. I'll assess your child. Then after that, I'll tell you the lesson fee. But actually, alam ko naman na kung magkano, di ba? Kaya lang yun yan yung mga pauna na para makuha mo yung attention niya. And then, ayun, i-assess ko na siya. So, sa totoo lang, opportunity siya para sa'yo. But again, kung nag-charge ka, walang masama. So, okay lang.